the day Mushi's gonna go home. Hi mga kasnog! Good morning! Kamusta na po kayong lahat? At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at sa may mga pinagdadaanan po. Kapit-kapit lang po tayo. At eto po, tayo ngayon ay nasa ating episode 3 ng ating March Break Camping! Opo, tayo po ngayon ay nagka-camping at kahit po yelo ang paligid, tuloy ang buhay! Ganun po. At gusto ko pong ipakilala ang aking sarili sa ating pong mga bagong viewers. Ako nga po pala si Divina Robertson. Nakatira po ako dito sa Canada. Meron po akong kambal na anak na lalaki at married to my Canadian husband. And meron din po kaming fur baby na si Cookie. Hi mga kasnaw! Oh, today's Sunday, so it might not be open, eh? Oh no. Oh, it's open. It's open? Oops. Big bubble. A what? Oh, they got lots of fossils here. Oh, Lincoln, look! It's a Bichon Frise. I don't think it is. It is. Oh, this is right? Oh. Oh, wow. Yeah. Oh, the puzzle. Look. Look at the puzzle, this one. That's nice. See, guys, we can display your art like this. Oh, I like the frog one. That's very nice. Oh, that's why Lance and Lincoln love going here, eh? Yeah, it's like all education stuff. Yeah, that's why. I never thought there's a downstairs. I thought it's just upstairs. Okay. Oh, board games, see the taxes. I have a question. Go on the way. Today is the day Mushi's gonna go home. We're gonna see him Thursday night. Friday Ah, we're gonna see him Friday night. night. Don't worry, you get worried on Tuesday night. I don't show up. Today is Sunday. He's gonna go there. He's gonna go home, spend the night. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday night he's gonna be back. Going to work every day, by the way. Yeah. Today is March what? Nice. March 9, 2025. Hug me again, but don't. Don't worry. Yeah. Don't worry. And then kiss me, Mushi. Hug me and kiss me, Mushi. It's too complicated. Eto nga mga kasnow, dito kami bumibili ng kahoy para sa campfire namin. Dito po sa Canada ay meron pa pong tinatawag na honorary system. Nung nagpunta rin po kami ng States, meron din po silang mga tinatawag din na honorary system. Sa mga hindi po nakakaalam, honorary system po, yung bibilin mo yung isang bagay ng walang tindero, kung magkano yung presyo at ilan ang binili mo, ilalagay mo yung tamang halaga. Comment down below po sa mga
kung nasaang mang parte kayo ng mundo, kung nangyayari pa rin po ba ang honorary system. Actually, isa po to sa mga culture shock na naranasan ko. Hindi ko pa po kasi naranasan na yung bibilin mo yung isang bagay tas walang tindero. Ganun po. At eto po ang isa sa mga pinakapaborito kong ginagawa kapag nagka-camping, ang magkuha ng campfire. Actually, pwede kaming bumili ng mga nakita niyo yung mga nakapak na. Pero, mas gusto ko po to kasi mas mura. Joke lang. Hindi po. Mas gusto ko po siya kasi hindi ko po kasi naranasan na nung mga bata kami, hindi ko po naranasan na magpaapoy ng kahoy. Ang ginagamit po namin, yung bibili kami ng gaas. Para po sa akin, isang masayang bagay ang kumuha ng kahoy na gagamitin mo pang apoy. At syempre, dahil uuwi na nga po si Mushi at 6 days na kami lang ng mga anak ko, gusto ko po siyang makabanding na kami lang dalawa. Kasi nung mga oras na to, sila tsaka si Lincoln nag-e-explore sa lugar na yun kasama si Cookie. So anyways, nakita po natin na sa umpisa ng vlog ay nagda-drive kami, tapos nagpunta kami sa may toy store, tapos naglakad-lakad kami sa may downtown, niyakap ako ni Mushi at kumalembang, di ba? Para humahad lang ba ang langit sa pagyakap sa akin ni Mushi. So, ayan po, sa episode 1 po natin ng ating camping March break ay nabanggit ko po ang impermanence o ang pagbabago. At gusto ko po siyang talakayin kasi why not? Gusto ko po siyang talakayin kasi meron po tayong boses at kapag may boses tayo, may dalawa po tayong maaaring magawa. Maaari tayong makatulong o maaari tayong makapanakit. At alam ko na may mga viewers tayo dyan na pinagdadaanan. Kahit isa lang ang matulungan ko, okay na okay po sa akin yun. Ang impermanence po ay pagbabago. Katulad sa video na to na nabanggit ko nung umpisa, di ba paiba-iba? Sa buhay po natin napakahirap, di ba? Kapag may pinagdadaanan tayo na parang walang katapusan. Pero magandang malaman po natin na maisip po natin na magbabago din to. Pwede rin po siyang i-apply sa mga bata, sa mga anak natin. Tulad po sa mga anak ko kapag magsasagot po sila ng exam. Kasi po ang impermanence din po ay appreciation mo para sa moment. Yung moment na lang kung ano mang nangyayari ng segundo na to. Kasi kung ano mang nangyayari ng segundo na to, afterwards magbabago siya. So pag magagawa po sila ng schoolwork, halimbawa po, number 1, ang sinasabi ko po lagi, kumuha ng bond paper na malinis. Takpan yung the rest ng paperwork. Takpan yung number 2 hanggang sa kung ano man. Para ang makikita lang nila yung present number, yung number 1. Tapos, kapag tapos na sila sa number 1, ipat nila yung back nila at tandaan nila, o diba, hindi ako na-stuck sa number 1. Ngayon, magna-number 2 na ako. Pag nag-number 2, o dun, takpan uli nila yung number 3 and so on, at magpo-focus sila sa number 2 lang. Ganun po, mag-focus ka lang sa present moment. Tinuturo ko po sa mga anak ko kasi kapag masyado kang maraming nakikita sa test paper mo, ay nakaka-overwhelmed. Yun po, nakaka-overwhelm kapag maraming kang nakikita. Para pong kapag tayo, di ba sa mga nanay, maghuhugas. O kahit hindi na lang po sa mga nanay, siguro may mga katulad ko na na-overwhelm kapag maraming hugasan. Pag nagluluto ako, sobrang po talaga ako. Iba yung nararamdaman ko kasi ang dami kong hugasan. Tapos nakikita ko pa yung ibang gagawin ko, maraming ligpitin sa mesa. Nagpapatong-patong po siya. Kaya nare-remind ko yung sarili ko, eto lang muna, halimbawa hugasan ko lang muna yung mga kaldero, isang kaldero. Okay, tapos na isang kaldero. I-remind ko sa sarili ko, natapos na yung isa, di ba? Yung isa naman. Ganun po. Continuous na pagbabago. Maganda rin pong matandaan natin ng impermanence para rin po sa mga halimbawa magmamigrate, lilipat kayo halimbawa ng ibang bansa o pupunta kayo ng ibang lugar at doon na po kayo titira, di ba? Napakahirap ng isang pagbabago para sa atin, para sa mga bagay na nakasanayan na natin. Pero maaari nating i-remind ang sarili natin na alam mo, masasanay at masasanay ka rin. Parang ako po rito, mahirap nung una, pero masasanay at masasanay ka rin. Diba? Ganun po ang kahalagahan ng impermanence. I-enjoy. Ang pinakamaganda rin po sa impermanence ay matuto tayong ma-accept yung mga bagay na meron tayong control. Ano bang mga meron tayong control? Yung reaction natin
kung paano tayo magre-react sa mga bagay. Ano ba yung mga wala tayong control? Wala tayong control sa sasabihin ng ibang tao o aksyon ng ibang tao. Wala tayong control sa panahon. Kung uulan o mag-i-snow, wala po tayong control. Pero may control tayo kung paano tayo magre-react o mag-iisip sa bawat bagay. Yun din po ang kahalagahan ng impermanence. Ang isa pa pong kahalaga ng impermanence ay i-appreciate natin ang bawat minuto. Halimbawa, lumabas ka, napakainit, no? Nakapayong ka, ang init-init. I-appreciate mo yan kasi alam mo sa mga susunod na araw o baka mamaya-maya lang uulan na hindi ka makalabas. Hindi mo rin mapatuyo yung sinampay mo. O di ba? Kaya i-appreciate mo yung init. Yun po ang kahalagahan ng impermanence actually, wish ko na sana na nalaman ko to nung maaga pa lang na para pag nasa isang sitwasyon ka na napakabigat na maaalala mo na hindi ako mai-stuck habang buhay dito. Isa na pong magandang halimbawa, 'di ba? Pag pumunta ka ng palengke, halimbawa bumili ka ng gulay, halimbawa yung kangkong. Yung kangkong nakatali ng goma, 'di ba? Yung goma na nakatali sa kangkong, bago yan maging goma, yung goma na yan ay nanggaling sa puno. Yung puno na yon ay nanggaling sa isang buto. Yung buto na yon naging puno ng goma. Pagkatapos, merong tao na pinopoke kasi yung stem ay yung katawan ng puno ng goma para maglabas ng goo na magiging goma at dumaan sa proseso sa isang factory at na-distribute at finally yung goma na yun ay nakatali na dyan sa binili mong kangkong o saluyot. O di ba? Pagbabago, bawat proseso nagbabago. Kaya kapatid, kung anumang pinagdadaanan mo sa buhay na to, kung ikaw ay napuyat, ipagpasalamat mo kung ang pinagpuyatan mo ay isang magandang bagay kasi alam mo, ako dumaan ako sa oras ng buhay ko, wala akong kontrol, natulog ako ng mahabang panahon. Kaya ipagpasalamat mo yan. Ipagpasalamat mo rin na kung may makukulit kang anak at maiingay, 'di ba? Kasi hindi sa loob sa bawat, 'di ba? Tayo nga pag nagkakasakit yung mga anak natin, sinasabi natin, naku sana mag-ingay ka na lang, 'di ba? Ganon, i-appreciate sa mahihirap na sitwasyon. Tulad sa mga anak natin minsan makukulit. Maari nating i-remind sa sarili natin na mas gusto ko to makulit na to. Mamaya hindi naman all the time mangungulit yan kasi maya-maya rin naman aantukin na yan at maya-maya matutulog na yan. Ganun po, nung bata pa yung mga anak ko, isa sa mga bagay na nare-remind ko sa sarili ko na hindi all the time mangungulit yan, maya-maya matutulog na rin yan. Maganda pong mapaalala natin sa sarili natin. Kasi po, isa sa pinakakalaban natin ay ang pag-iisip natin, di ba? At meron nga po tayong tinatawag na ruminating thoughts. Talakayin ko na lang po yan sa ibang vlog. Anyways, tandaan po natin na change is inevitable. Kahit anong gawin natin, ang pagbabago, hindi natin yan kayang pigilan. Isa sa pinaka-consistent sa buhay natin ay ang pagbabago. Kaya po tatandaan natin, sa kabila po ng lahat-lahat ng hirap at kaligayahan, huwag nating kakalimutang magpasalamat at higit sa lahat, magpatuloy. Lahat po kasi ng bagay ay nagbabago at tandaan natin to. Isulat natin to sa papel, isulat rin natin to, ipagkasulat sa papel, idikit natin to sa pader para matandaan natin to at makatulong sa atin. Kasama ng pagbabago ay ang pagkakataon para sa bagong simula. So kapatid, tandaan po natin to. Kasama ng pagbabago ay ang pagkakataon para sa bagong simula. At ma-share ko nga lang po to, no? Kasi uwi nga po ngayong linggo si Mushi at babalik pa siya sa Biyernes ng gabi dahil nga po magtatrabaho siya. Dahil sino naman ang magbabayad ng camping na to? Eto, ang naalala ko po yung nanay ko. Kasi sa 5 days, kami lang po ng mga anak ko. Samantalang yung nanay ko ng mga bata po kami na nag-abroad yung tatay ko. Ilang taon na siya lang talaga, wala yung tatay ko. Kaya sa lahat po ng mga anak dyan, kahit kaedad ko na po kayo at kasama nyo ang nanay nyo, ihag po natin sila at sabihin natin, maraming salamat nanay. Kasi yung salita na salamat ay napakalaking halaga na yon para sa ating mga nanay. Dahil ngayong nanay na ako, naiintindihan ko na yung sinasabi ng nanay ko, papunta ka pa lang, pauwi na ako. At ngayon pinapagalitan ko na siya, bumaliktad na ang mundo. Diba? Noon ako lagi pinapagalitan ng nanay ko. Ngayon, siya na pinapagalitan ko, diba? Ganun talaga buhay, diba? Impermanence, nagbabago. I love you so much, Nay. I love you na rin ako sa tatay ko kasi baka magselo siya. Love you, Tay!
Miss na miss ko na kayo. Thank you sa panonood ng vlogs. At nakita niyo po yung likod ng truck, punong-puno po ng snacks, 'di ba? Halos lahat po ng pinamili namin ay para sa mga bata. Gano'n po talaga siguro kapag magulang ka na, no? Kapag umaalis kayo, hindi mo na masyado naiisip yung sarili mo talaga. Puro na sa mga anak mo. Lalo na pag hindi mo naranasan yung isang bagay. At ito nga po, nung nakarating na kami sa campsite namin, bago kami talaga tuluyang bumalik sa pinaka-area kung nasaan yung RV namin, ay nag-stop po kami sa lugar na to kung saan po nagpakain kami ng mga ibon. Isa po ta sa mga pinaka-paborito po namin ginagawa, ang magpakain ng ibon. Kung hindi niyo pa po siya na-try, i-try niyo po. Sobrang no words can actually describe yung mararamdaman mo. Sobrang nakaka-relax po siya. At hindi ko lang po na video yung sarili ko. Nang ginawa ko po siya, may marirealize ka talaga, no? Kasi may mga ibon na titignan ka lang, pupunta, lilipad, aalis agad, na may mga para sa'yo talaga, hindi para sa'yo, o hindi pa dumarating ang para sa'yo. And I would like to thank this opportunity for my husband for your kindness and generosity for taking us camping. Thank you so much. At gustong-gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po. At sa patuloy na nanonood mula umpisa hanggang ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo. And I'll see you on my next vlog!